O may pataas yun eh, sa taas eh. Tingnan nyo yung mapa. Sa mapa mo lang, kasi alam. Yung kanina map, type mo dyan, Valley of Megiddo. Kasi sabab na lang, yung kanina, Israel Valley. Sa Kidron Valley. Ito, saan dito yung Europe? Pakituro, saan banda Europe dyan? O mga yun, pambihira kayo. Nangangamote na kayo. Kailangan talaga ninyo mag-aaral. Alam niyo mga yun, kahit kami nila Brother Eric ng mga elders dito, kahit kami man, nag-research pa rin kami. Brother George, sino mo, enjoyment na yun. Walang katapusang enjoyment pagdating sa word. Sana umabot kayo sa ganyan. Kasi kung hindi kayo aabot sa ganyan, hindi kayo maliligtas talaga. Believe me, pag hindi kayo umabot sa ganyang excitement, hindi kayo pwede sa langit. Yun. Medyo ano to sa inyo. Kaya, nag-stay kayo, you want a revelation, so i-treasure niyo to. Nung panahon ko, ganyan kami. Tinitreasure namin si Brother Francis dito. Talagang lahat ng details. Magtanong kayo, dami ni Brother George si Kuturo. Sino nakakasabay? Kami pa rin sa uli. Mga yun. Naasahan ko kayo. At yung level ng excitement ninyo tumaas hanggang dito sa pinag-uusapan natin. Ganun ba? I hopes. Pili ka dyan yung may maganda. Pili tayo dito. Nasaan na yung pilihan? Yung may ano, sa kita yung kwan, yung... Ito yung... Migito to. 141 yan. 141 hectares yan. 180 miles. O 180 miles yung wide. May papakita ko lang mga kapatid. Ilang events yung nangyari dyan bago mangyayari yung final battle. So, isang dahilan kung bakit yan yung final battle, kasi nakasulat talaga sa Bible, mayroong isang lugar na doon sila maglalaban. At ang tawag doon ay, anong tawag? Ang tawag daw ay sa Gregong salita, Ay, Apulyo na. Megiddo. Megiddo. So, basahin muna natin yung pakihanap nyo nga sa cellphone. Ngayon, pwede na kayo gumamit ng cellphone. Pakihanap nyo, itype nyo sa cellphone ninyo, Megiddo. Doon sa Bible. Dira, kapay kayo, hindi rin naglalabas ko. Ako nag-request ang cellphone nyo, labas nyo. Gamitin yung Bible. Type nyo na. Alam nyo, excited ako mag-share ngayon. I feel, kasi ang tagal kong hindi nakapag-share dito sa mga ulitin. Puro sinisiran ko doon, medyo hindi ko talaga maitaas yung sharing ko. Siyempre, kung yun, tapos mas mapapa. Pero dito, excited ako isa-share ko kay Brother George. Sinaniniwala ako, kasama ni Kristo ang bride, pagbaba. Yes. Andrea ko to. Doon muna ako sa mapa, Simon, mapa. Papakita ko yung mapa. Mapa, Sa sa mapa muna. mapa. Map, pili ka dyan ng isa. Ito. Ay, ito. Yung may ano, yan. Kasi andyan yung tawag dito, yung Dead Sea. Okay. Ako magtatanong, mga yun, saan ang Europe? Yan, turo nyo lang direction. Saan? May makakapagsabi? Ano ang 10 horns? That is the 10 European nation. Saan banda? Ano lang? Direction. Asa lang? Saan si Banda? Dito tayo. Doon. Saan? Patrick, saan? Turo, direction lang. Hindi ko kailangan pinpoint. Ay, kamay mo na lang. Direction. Doon. Ito yung Megiddo. Yan. Nandito yung binabanggit ni Brother George. Taas pa na. Brad, saan Megiddo, Brad? Ito yung Megiddo. Anong katapat niya? Yung, kumbaga yung palatandaan na tapat ng Megiddo. Ito nga pastor yun eh. Brad,
Ito kasi mas malaki to. Pag pinaliit mo yan, nandito sa baba yung binabanggit nyo Ang kanina. katapat ng Megiddo, yung, ano ba ito? Sea of Galilee. Ito nga po yun, nasa taas. Ito halos yun. Pero yung direction, sino makapagsabi? Pat? Saan? Dito? Dito? Saan? North? South? East? West? Saan? Doon daw, doon. Kung nandito ka sa Megiddo, ayan, yung Sea of Galilee, nasaan ang Europe? Isang to. Kasi hindi kayo makarelate doon sa pinag-usapan namin. Ano kung magpapatuloy kung hindi ka naiintindihan to? Saan? Direction. Oh, Joanna. Isa. Sa Northwest. Saan ba tayo? Dito. Kasi halos malapit na to sa Europe eh. Turkey, pataas na to. Hindi lang malapit. Italy, halos. Hindi lang malapit. Okay. Europe na mismo. Doon na tayo sa isa. The King of the East. Saan direction? Yung King of the East. O, tatanungin ko, sino yung King of the East? Erika. Walang magsasalitang iba. China. Saan ang direction nun? Saan? Saan? West Philippine Sea. Saan? China. Direction lang. Ano ang katabi ng ng China? Halos malapit yan sa US, sa Russia, tama? Yes. Katabi ng Russia halos yan. Boundary. Malapit lang yan dito. Ang dadaanan nila, sabi ng Bible, the river of Euphrates. Hanapin natin. Buksan nyo yung Bible nyo. Gamitin nyo na yung Bible nyo sa cellphone. Revelation chapter 9 verse 13. Makihanap yung thousand soldier. Revelation Si 9. Tatay George na naman na nagbukas. Gusto ko kayo magbukas. Bakit ayaw nyo magbukas ng cellphone nyo? Hanapin nyo, thousand. Ang 16. Pakihanap. Oh. Mika! Ano ba? Bakit? O, Erika. Owa, David. Joanna. CJ, Patrick. Kasama si Kenneth. Pati si JP. Saan ang talata Kasi hindi kayo magiging pamilyar talaga mga bro. 9:16. Babasahin natin dito sa screen. Hindi, kung kami nag-uusap dito, tapos hindi kayo makarelate kasi hindi na kayo magiging. Kung kayo makakarelate, wala yan kung kwenta. Basa. Okay, basa. Ang magbabasa si Nicole. Si Nicole. Nandito na. 9:16. 9:16 sa inyo. Chapter 9. Revelation 9 Revelation 9. 1. verse 16. Bagal ka mo. Okay, pakibasa dito. Sister, ikaw. Tingnan yung mga anak nyo kung nakikita to. Binabasa nila. At ang bilang. Sige, ito. Sige, kaya na. At ang bilang. At ang bilang ng mga hukbong ng mga bayo ay mahalawang 10,000. tig sa 10,000 aking narinig ang bilang nila. Okay, yung 1,000 yan eh. Yan yung sobrang daming mga nabayo. Ang sabi dito, ang narinig yung bilang nila. Basahin natin sa 17 na. Sige, 17. Pakibasa. May nagtanong sa live, anong kahulugan si Bong Palermo. Guamirok? Si Bong, si. Paki shout out. Shoutout bro, no? Ano to? Ang isinishare ko, the final battle, doon sa Big Valley of Megiddo. Doon magaganap yung battle between the King of the Earth, which is the 10-year King El Nino, and
king of the east, which is China. Tapos kay Prin Kipas, Rini. Pakishout. Oh, shout out bro. Shout out. Wait, ano yun nyo na lang. Pakinggan na lang. So, sundan natin ulit. Nandiyan pa kaya? Mga youth. Okay. 17. At nakita kong sa pangitain ang mga kabayo at mga nakasakay dito at may mga baluting gaya ng apoy at hasinto at ng asupre at mga ulo ng mga kabayo gaya ng mga ulo ng mga leon. At ang kanilang mga bibig ay lumalabas sa apoy. Iba na to, talagang naka-full body gear na sila. Why? They go up from China, they go up until papunta doon sa Russia, papunta doon sa taas, ano yung taas, upper part ng Israel. Yung Golan Heights, bababa sila, papunta doon sa Giselle Valley, which is yan yung Valley of Megiddo. Paki-search ngayon sa cellphone ninyo yung Armageddon. Paki-sulat, paki-type. Paki-type. Paki-bilis. Revelation Hindi 14. ako bibigay ng verse. Tingnan nyo yan. Kasi gusto ko sundan nyo para makita nyo yung sabi ko. Verse Papakita 16. ko. Brother Simon, open mo. 19. Revelation 19. Ito yung pagbaba ni Kristo 11. for battle of the Armageddon. Yan na yan. Saan lugar yun? Yan. 19. Kung talagang ang mangyayari ay Kidron Valley, which is malapit yan mismo sa Temple Mount, may masisira Temple Mount yan eh. 1919 pala ito sa akin. Sige, sige. At nakita ko ang hayop. Sino yung hayop? Hindi ako nagmumura ah. Sino yung hayop dyan? Antichrist. Wala kayo idea? Yan yung 10 horns. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa. At ano yun, sino yung mga hari sa lupa? Nagkaroon sila ng, ito yung sabi ni Brother Francis, which is I agree. Nagkaisa yung buong mundo. Sila yung 10 sungay na may corona, sabi niya. Yes po. Hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo. Kung saan yan ang mga hari sa lupa, yun yung horns lang. Oh, naging part na yung hari sa lupa. Hindi lang naman 10 horns yung nag-hari. They have their own, siyempre, kingdom. Yes. Pero, siyempre, mga presidente or ano pa man yan, or prime minister, Mga great men. yan, mga ganon. At ang kanilang makpo na nangangakatipon. Saan nagtipon? Take note of this. Kung magtitipon sila, Ano dito? sorry ba? Brad, huwag kang magdagdag. Huwag kang O sige, hindi magdagdag. ako magdadagdag. Okay, basahin Take mo. note, nakita niya yung hayop. Kasama yung mga hari sa lupa. Anong ginawa nila? With their armies. Armies. How many armies are they? Thousands. Yan. 200 billion. Ang dami nun. Saan yan magkakasya? Kidron Valley. Kung istinaya mo natin yun, basahin mo diretso. At nangangtipon upang makipagbakal laban doon sa nakasakay. Kabayo. Kanino? Kay Sino Kristo. nakasakay sa kabayo? Kay Na- Kristo. At laban sa... May hukbo si Kristo eh. Yes. Revelation 19 na yan. Cut. Sige po. Yung sa China yung King of the East, ano? King of the East. King of the East, 200 billion. 200 Di billion. ba kayo So, walang sundalong ganun sa kanila ngayon. yes. Pero, para ng Pilipinas kumakampi sa China, hindi yan kasama. Kasama. Siyempre, that's our speculation. Pero, obvious naman ngayon. No comment ka muna. Walang sulat eh. Pero mga kabataan, pwede akong pwede pakikuha yan, sis. Yan. Oh, makinig. Simon, focus ka dito para yung verse. Yan po, itong last. Yan. Papakita ko lang dito saan na mangyayari yan. Sana hindi tayo makasama dito. Ay, hindi naman. Pwede last one dito? One. Last mo to, yung last, EE8. Andyan yan, yan. Sa dulo. Yung isa. Susunod.
Yan. Isa pa. Ayan, sige, dyan na lang. Kanina, sinishare ni Brother George. This is the first half of the 7 years revelation, the first 10 half. Okay pa mundo dyan. Pero wala na yung bride. Nasaan na yung bride? Nasa taas. Nasaan? Ayun na, oh. Sa marriage. Balik mo. Nag-relax na. Yes. Nagkaano na, Bakasyon. katulad ni Esther. Ano na? Papa. Nagano na, Maganda. nagpapaganda na yan. Harap na yun sa Diyos eh. Yes. So, ito na yun. Habang nagtitipon yung bride, Sa lupa naman, sa lupa, ito yung nangyayari, ha? grabe yan. Kista din. So, nagpepesta ang Diyos. Anong, sabi ng Diyos, pagtatawanan ko kayo. The great day of the wrath of God, ba yan? Nakita niyo yung kulay dito? Great supper The yan. great supper of the great God. Oo. Nakita niyo yung kulay dito, mga ilo? Ito, okay, puti. Bakit? Hindi pa masyado. Wala pang 12, intensity 12 na lindol. Yung last half, matindi. Hindi pa 24 hours yan. O, hindi pa. Pwede pa mag-Bible study, oh. Pero pagdating dito, wait, this time. Sigurado. Ay, grabe. Hindi na kayo makapag-ML doon. Wala na. Wala na, hindi nyo na matawag. Hindi Wala. kayo makapag-relax dyan. Walang wifi. Sigurado dito, sira na ang ano natin. Pwede mag-isolis ko sa Facebook. Wala na. Basta pa doon. Ang nangyayari dito, iba na yan. Jacob's trouble, binaba na yung pang-ilang trompeta yung binaba. Pang-anim, pang-lima. Bilangin natin. 1, 2. Simon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ang laman ng ika-anim na trompeta. Ano? Preparation for Armageddon. Yung great earthquake, matindi po yung nangyayari dyan. Hindi okay ang sitwasyon dyan. Yan yung sinasabi na ano. Ay, Eh ano nangyayari sa taas? Kung kayo ay hindi part ng bride, sorry na lang. Yung 6 trumpet is destruction of human. Yes, yung ginawa ng tao dito halos mawawala. Pero hindi pa yan dito. Ito yung pinakamatindi. Pagbaba ni Kristo, halina. Kasama yung bride. Kasama si Ram. Kasama yung bride. With 10,000 of the saints. Anong talata? Basahin. James. Zechariah 14 verse 4. Pakibasa nyo. Buksan nyo yun. Kasama ako dyan. Bababa ako kasama ni Kristo. Para ano? Hatulan ng lupang ito. I claim it. Why? Pag hindi nyo klininet, hindi nyo winwork out yan. Mga kapatid, kahit yung mga nagsasabi, sila daw yung totoo. Yung iba nga nagpapakilala, hindi daw sila yung totoo. Nakipellowship lang. No? May nagsasabi, sila yung tunay. Pero the greatest disappointment na mangyayari dyan, ay doon sila hatulan sila doon. Basahin natin sa Zechariah 14 verse 4. 14:3 muna. 3, pakibasa. Sister Mika, nalulungkot ka na ba? Huwag ka malungkot. Dapat kasama ka doon. Baba, pakibasa. Sige, 14 verse 4. 3. Kasi gusto ko mag-enjoy kayo. New Year na. Gusto ko kayong mag-enjoy. Gusto ko kayo na magtatamasa ng mensahe. Si Karaya 14:3 mon. 3 na. Pakibasa, Sister Mika. Nakikita wala. Zechariah 14:3 says that, That. then shall the Lord go forth and fight against those nations as when he fought in the day of battle. So sino daw ang Panginoon bababa? Makikipaglaban. Verse 4. Verse 4. Verse 4, and his feet shall stand on that day upon the Mount of Olives, Yes. before Jerusalem on And the then, east. Sister Micah, mali. And the Mount of Megiddo. Dito ba to? Sabi niya, no? At ang kanyang paa, napulok ng Megiddo. Bakit bumaba siya doon sa ano? Biruin mo ito, Bali George. Ito yung bali doon. Biruin mo, bumaba siya, nakipaglaban na siya. Nakalutang lang. Hindi bumababa. Tapos ang pagbaba niya, habang nakalutang, doon siya pumapatay ng mga hindi sa Diyos. Ano yung gamit yan? Kasi gusto pa na ba si Bali George?
Ang baba ng battle, Mount of Olives. Ay, kasulat. Kidron Valley, tinutukoy niya. Pero, ibig sabihin, nakalutang si Kristo habang nakikipag-ano. Okay, dadagdagan ko. Basahin ko, hindi siya nakalutang. Revelation 19. Kasi yung baba, gusto ni Mother George, sa Kidron Valley. Tapusin mo muna. Verse 4. Okay, at ang kanyang mga paa ay nagsitayo sa araw na yon sa bundok ng mga Olibo. Walang problema dito. Na nasa tapat ng Jerusalem, yan na yung binabanggit niya, which is sa Kidron Valley. Amen. Sa mga dakong silanganan at ang mga bundok na Olibo ay mangangahati sa gitna niya sa dakong mga silanganan at sa dakong kaluluran at magiging totoong malaking libis at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan at ang kalahati ay sa dakong timugan. Ito po ay ushering to the millennium na eh. Papunta na yan doon. Halos natalo na ni Kristo lahat yan. Sisirain na ni Kristo yung mga bundok na yan. Lalabas na dyan yung tubig. Ibig sabihin, hindi niya magsisimula. Hindi mo dyan nagsimula yung battle. Tapos na yan eh. Tapos na kaya siya umapak doon. Tapos na yung battle. Nangyari yun sa taas, sa tree. May battle. Ito ang tanong. Nung si Kristo ba nakipaglaban for the final battle, nakalutang siya. Nakaganon siya, tapos inaano niya yung tao. Hindi! Revelation na. Revelation. Nakaganon, tapos inaano niya isa-isa. May lalabas na, sabi ng Biblia, lalabas yung tabak sa kanyang bibig. Oh. Saan Hindi yun? literal. He speak. He just speak and you will die. Ganun katindi yung power. Kung, Hukom na yun eh, yung sa mga babae. yes, judges na yan eh. Aapakan na eh. They will throw them down eh. Ang gagawin na ng mga bride. Basahin natin, hindi nakalutang eh. Pati Simon, 19, verse. Kanina, yung kanina, Revelation 19. Click mo lang yung, ito, kabila. Si Kristo, ito ayaw nila eh. Yung iba ayaw nila dito maghari. Gusto nila sa langit. Paano sila maghari doon? No? Eh, para sa ng Jehovah's Witness, dito rin maghahari. Ang problema, naghahari na ngayon. Brad, pwede ba Revelation na, tapos padagdagan ko na isang verse? Sige tayo, verse. Bukod dun sa Mount Olives, Isaiah 63 verse 1. Makita yun, Simon. Okay, Simon, yun muna kay Tatay George. Isaiah 63 1. Sana hindi. Ito, palitan lang naman to eh. Yes. Ubusan ng kwanto eh. Hindi niya. 1, verse 1. Basahin natin. Sino ito na gagaling sa ilong na may kasuotang tinina mula sa bosna? Tuloy. Naalala ko yung sharing talaga namin sa ano. Oh, tuloy. Itong maluwalhati sa kanyang Suot. suot na lumalakad sa di kawasang lakas. Ako na nagsasalita ng katuwiran, makapangyarihang nagliligtas. Verse 2. Verse 2. Bakit kaya mapula? Ayun, taas mo. Verse Ito sagot ko na George. Kaya mapula kasi natapos na eh. 2. Hindi, basahin mo muna. Hindi pa tapos eh. Bakit ka mapula sa iyong kasuotan? Si Kristiyan. Okay. At ang iyong damit ay gaya niyang yumayakap sa alilisan ang anak. Sino yan? Aking niyapakang mag-isa at ang Taas mo ng konti. Simon, taas mo. Konti lang. Huwag magkwentuhan. Pipingutin ka na dyan. Aking sundan nyo kami. Sundan nyo kami. Sundan nyo yung binabasa ko. Sundan nyo. Aking niyayapakang mag-isa ang, ano to? Alilisan ng alak. Yun yung anuhan. Yun yung pisaan ng pisa. At sa mga bayan ay walang isang suma sa akin. Oo, aking niyapakan siya sa aking galit. Yes. At aking niyurakan sila sa aking kapusukan. At kanilang dugong buhay ay tumilansik sa aking mga suot at natigmak ng buong suot ko. Okay, verse 4. Tapos pa. Sila nalagyan ng dugo. Natapos na eh. Kasi na ginagawa niya, Tumatansik. Kasi, kaya nga, ang tanong dyan, saan bumaba si Kristo? Ito, sapagkat ang kaarawan ng paghihiganti ay nasa
nasa aking puso at ang taon ng aking mga tinubos ay dumating. Okay. Brother Simon, baba mo yung book, verse 1. Oh, verse 1 muna. Sasagutin ko na agad kay George eh. Ang sagot ko, Okay, natapos tanong na dyan, kwento ko Saan lang. lugar yung Edom? Oh, sa Megiddo ba? Sa north ba siya? Walang problema kahit hindi naman talaga sa doon manggagaling. Problema mo yan. Kasi sa'yo Hindi sa naman talaga sa, hindi talaga sa Megiddo, Megiddo si Kristo magagaling. Ang Edom, hindi, tanong ko. Ang Edom, saan siya lugar? Kay George, sagutin ko na kagad. Oh. Ang sagot ko, hindi si Kristo galing sa Megiddo. Ang pinaglalagakan ng mga soldier na yan, yung mga tao, doon talaga ilalagay kasi hindi pwede. Si Kristo doon. Yes, at kanina, binanggit kanina, balikan ko lang. Kay George, hindi ko to... Private interpretation yan, Brad. Then, babasahin ko ng 19. At tunayan, nagtipon sila kasama yung army with Christ. Okay. Oh. Hindi, ang sabi mo kay George, ang paliwanag mo, Kasama ba ni... wait lang, ang paliwanag mo, ang magaganap sa Megiddo, between battle of King of the Earth sa King of the East. Yes. Wala si Kristo doon, sabi nyo. Yes. Si Kristo, ang lalabanan ni Kristo, King of the Earth, Yes. lang sa Kidron Valley. Amen. Which is, I don't agree. Okay. Bakit? Kasi, Revelation 19, ang kasama doon, King of the Earth. Combine. United. Combined united with the armies. Sino kasama? Si Kristo. Kaya nga, ang base ata, tanong ko, kung ang King of the East, kasama ba siya sa Timor? Di ba? Bakit ay George? Ito, maaaring lumusot ka pa doon eh. Ito yung bali. Talaga, Brad. Hindi lusot eh. Ito yung mangyari. Lusot na lusot. Lahat with the army. Gaano kalaki ang Kidron Valley? Pakita natin Kidron Valley. Hindi siya big. Basahin. Yun, napakaliit talaga. Simon, tingnan natin yung Google sa Kidron Valley. Type mo Kidron Valley. Kailangan malaki. Alam niyo kung gaano kaliit yan? Halos, yan yung katapat yan ng Temple Mount. Yes. Kung doon sila maglalagay with the armies, gaano kadami yung King of the Earth? Hindi ka kasya, pati yung sangkap. Kaya... Masisira ang templo. Yung third temple na uupa ni Kristo. Hindi aakba talaga. Okay. Hindi pwede. Ayan, doon. Not dito eh. Gusto ko yung yung templo. May templo kanina. 30 Back mo. Back. Yung kanina. Kung kayo nakatulik sa wifi, check nyo, Kidron Valley, gamitin nyo naman yung cellphone. Naharap nyo kami. Kidron Valley. Ay, sabi mo. May bakla po. Back mo. Sino bang nag-operate? Ayan. Yun na yun, kanina. Eto. Ngayon basahin lang ako, saan magaganap to? Sige nga po. Sa Revelation 16:18, dito pakita nyo ha. 16:18. At nagkaroon ng mga Ayan. kidlat, Ito na, okay na at lang. mga tinig, at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol, Ayan. na di nangyayari kailanman mula nang magkatapos sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Pwedeng sabihin natin, George, doon yan sa Kidron. Pero saan nangyayari to? Walang problema doon sa pagbaba ni Kristo. Kasi binanggit talaga doon, makahapak yung Oo, walang problema yung Father pa doon. Pero ito yung problema ni Tatay George. Ito yung Mount of Olives. Tingnan nyo, nakikita nyo? Lahat kayo nakikita nyo? Father, Sister Mika, nakikita nyo ba? Hindi nyo nakikita? Palakihan mo nga na, konti ka baka. Hindi, ano ba na lang, parang yung sa mouse. Sumunod lang sa mouse. Sumunod lang mouse. Hindi ka marunong control, tapos taas mo yung ano niya, yung bilog. Ayan, okay. Sige, lakihan mo. Ito yung Mount of Olives. Yes. Ito yung valley. Ito na yung valley. Ito yung valley. Ito yung Kidron Valley. Wala eh. Dito si Kristo umiiyak. Amen? Sa panahon ni... Kung siya ay bago, hindi pa ako. Biruin mo, umiiyak siya dito. Ito yung bababaan ni Kristo. Yes. Ano yan? Ano yan? Mount yan eh. Mount Olives. O yan yung olivo, bundok ng mga olivo. Pag
you check it ngayon, maraming olives talaga doon. Ito yung Kidron Valley. Ang bali dyan, yung kapatagan. Yes. Ito yung tanong ko. Dito yung Temple Mount. Okay. Ito mismo yung templo. Yes. Halos katapat yan. Nandito sila. Sabi ni Tatay George, dito si Kristo bababa. Dito lalabanan ang King of the Earth. Yes. I wonder, paano ilalagay dyan? Kung dyan ni Kristo lalabanan yan, maapektuhan to. Take note, ang pagka-share natin dati dyan, lalabanan si Kristo yung talagang akalain nila, si Kristo ay UFO. Hindi pwede magkaroon ng patay sa tabi ng Yes! Marumi yan for them eh. Ano yung abomination yun? Okay. At ang sabi, babalik, ito tandaan ito ito yung templo, ito yung Kidron, ito yung Mount of Olives. Dito bababa si Kristo, dito magtitipon yung King of the Earth. So, Papatayin daw ni Kristo dyan. Yes. so dyan talaga magaganap yung Hindi. Brad, may talata pa ako. Dito lang. Shout out Pastor Alan Madera. Sa Alan Madera, magandang gabi po sa inyo. Okay. May talata ako dyan. Kay Michael. Michael Mansanto. Mike. Si Mike. Mike, oh. Gusto na bro. Mamiss ka na namin dito sa Manila. Okay. Sa Acts, ano ba yun? Acts. Si Sapira, si Ananias? Ananias, hindi na kailangan pa ni Kristo na isang salita lang ni Pedro, patay yung dalawa eh. Hindi naman kailangan pang magbatuhan sila dyan ng missile eh. Sige. Patay, sabi Sige. daw sa Thessalonica. Gusto kong sabihin ni Tatay George, hindi na kailangan ni Kristo madahas o parang madugupang. Isang salita Sabihin na lang, patay na. Patay na lahat yan eh. Pero, which is, I don't agree kasi sinabi ng Bible, kakainin ang kanilang mga Oy, laman. naririnig. Tinawag pa nga eh, yung hali kayo mga ibon. Kainin sila, kakainin yung katawan nila eh. Siyempre Brad, patay na eh. O, papakita ko lang muna, Revelation 19. Okay, sige ka Brad. 19. Revelation 19. Nasusundan nyo ba? Nasusundan nyo? Pinapatunayan ko lang dito talaga. Mayroon ako events na papakita sa inyo. Bakit mahalaga ang Megiddo? Ano ba nangyari dati dyan? Yeah. Ano ba yung mga previous na nangyari? Mga pangyayari, mga events. Sa kanya. Bakit po? Ito po, ayan. Si Father Simon, taas mo na sa taas. Okay, 18. Ito, hindi, wag yan. Ito yung panghuli ko eh. 17. At nakita kong nakatayo ang isang anghel sa araw. Yan pa rin sabi ko. Alam ni Pastor, alam yan eh. Na siya'y sumisigaw ng malakas na tinig. Anong sabi? Na nagsasabi sa lahat ng mga ibong lumilipad. Sa gitna ng himpapawid. Hali kayo. Mga katipon. Hello, pakinggan nyo. At mga katipon sa dakilang hapunan ng Diyos upang kayo'y makakain ng laman. Verse 18. Oh. Ito yung kanina, yung nawisikan ng dugo. Yung doon kanina yun. 18. Upang kayo makakain ng laman ng mga hari at laman ng mga pangulong kapitan at ng lahat ng laman ng mga taong makapangyarihan. Lahat lahat. Lahat yan. At ng laman ng mga kabayo at mga nakasakay dito at ng laman ng lahat ng mga taong Kaya. free, no? At Kasali po mga sila sa alipin man, sa maliliit, laban. Paano sila Then yung opinion ng magkakaroon lang yan. ng Megiddo? Paano sila magtitipon-tipon? Kasi yung Megiddo malaki. Di yung political, buong mundo halos. Saan nakalocate yung Megiddo? Ewan ko, alam ko, ano yun naman si Tatay George. Paano sila makapunta doon? Magkukumbine din sila eh. Hindi lang yan, hindi na yung mag-aaway. Dahil nga nakita si Kristo, bababa Kasi na. nandun nga Teka, pila tayo. Ito pala yung kalaban natin eh. Papasukin kasi nila yung tempo. May alien dito kasi yun yung pinapakita ng Para mga sirain. pagkain ngayon. Kaya bababa si Kristo, kaya doon sila At nakita ko ang hayop, ito na tayo. Yun ang pinaglaban At niya. ang mga Megiddo hari ba o sapat? Yun lang lugar sa na lupa at ang pinaglaban. kanyang mga hukbo, Na
na Papasok din sila, nakakapag-ipon mag-march upang eh. makipagbaka. Depende naman kapag mga laban. Doon! Pero Makipagbaka ha? war, meron talagang paglalakbay. Mm. Okay. Papasok kasi sila sa papasukin Dito, sinasabi niya, Sirain. para sila. makikipagbaka, tinatawag niya mga ibon. Mga unang nag-distract ng Tinatawag niya mga ibon, halika yun kasi nandito na, oh. Nandito na yung kakainin niyo. Pero may baka, oh. Hindi po eh. Saan yan lalagay tayo? Baka kapuno yung bali. Yung mga nakasulat doon na mga ibon, hindi naman sabi, tanong ko dyan, mga literal ba na mga ibon yan? Ha? Oh. Oh, 19. Okay. Na nakasakay at laban sa kanya. Ako po. Si Kristo na asakay sa kabayo. Eh, walang nakita kabayo na kaano doon. Eh, mga college, bababa. Bababa, makikipagbaka muna kay George, oh. Ang tanong ba dyan? Saan bababa si Kristo? Ang tanong, bakit Mount Olives? Umauto college. Pero ang sabi dito, bababa para magpagbaka. Yes. Eh, sino kakalabanin niya doon? Yung sa Mount Olives? Okay. Second Thessalonians chapter 2, sino ba kakalabanin niya? Kaya ito makikipagbaka na siya doon sa mga hukbo eh. Kaya sino yung hukbo na yan? Itong hukbo nga na to, ito yung hayop. O, ano With siya? the king of the earth. Oh. Kasama dyan lahat. Oh. With the, at ang kanilang mga Hukbo. hukbo na nakakatipon. Saan nagtipunan? Ang tanong niya, tanong nga dyan sa 19. Saan lugar yan? Kaya nga kay George, pwede ba ilagay sa Kidron Valley? Ang dami ng artista. Eh, may talata naman doon sa Joel 2 eh. Ay, Joel 3. Gusto malaman ni Marlins kung hindi yung Pedron Valley sa lugar. Yan nga, Megiddo lang ang pwedeng paglagyan ng ganito karaming tao. Ito na yan. Ito na yung events na nangyari sa Megiddo. Meron bang proof na sa Megiddo kasya yung Opo, ito po sinabi ng ito po Bible yung na size. Ito po yung size. Pero Pedron bro, Kidron, napakalito niya. Ibig- Maapektuhan ang temple. ibig sabihin converted na si Brother George. Hindi pa rin ito pa yun. Pag na-convert ko kayo, babautisman ko kayo sa aking pangalan eh. Bro, O, basahin ko lang yung kung gaano kalawak yung Megiddo. It's been called the heart of the promised land. yes. A 141 square miles triangle in the north central area of Israel. Gaano kalawak yung 141 square miles triangle? If you, Simon, paki-type mo sa Google, Valley of Megiddo. Kaya ba i-convert sa hektar yan? Ilang hektar yan? Yun nga, paki-convert nyo nga sa ilang hektare yung 141 miles. Triangulo ang sukat niya eh. Megiddo nga eh, Megiddo eh. Valley of Megiddo. Hindi yung Megiddo, ay hindi, yung itsura mismo, yung picture mismo, hindi yung map. Valley of Megiddo. Hindi map, hindi map. Yan, Megiddo, ito lang ito. Hindi yung map. Sige, in the Bible. Sige, yan. Pick images. Ayan. Ayan, oh, tingnan nyo kung gaano kalawak ito. Ayan po, ayan. Ito mismo. Alam niyo kung gaano kasya dyan? Eh, sige. So, pwede possible yung sa akin. Tingnan natin yung Kidron. Kung gaano kalawak. Sige, Kidron tayo, Kidron. Malawak yan, ha? Teka lang, gaano kalaki yan? May naglagay? Gano'ng kalawak yan? Tingnan natin. May nilagay ba dyan kung gaano kalawak? Tingnan nga natin. Yung sukat niya kanina, 100. Ayan o. Baba mo mon, yun o. Ay, wala. Sa ito na. Ito yung Megiddo. Sige, yung Kidron, pakita mo yung Punta na tayo Kidron. sa Kidron Valley. Pakita yung Kidron, gaano kalaki. Type 1. Ano ang purpose? Bakit madadry up yan? Hindi yan ang madadry up. Siyempre yung Euphrates. Ang madadry up. Euphrates pag na-dry, makakapasok na sila. Bro, paki-shout nga sa topic kasi may nagtatanong. Ang topic po namin,
saan ang location ng final battle? Final battle. Sa Megiddo ba? Sa Jezreel Valley or sa Valley of Jehoshaphat, which is Kidron Valley? So dalawa yan, Jezreel or Kidron. So yun yung topic. Ano? 380 square kilometers. Ilan? 380. Iyan yung Valley of Megiddo? Megiddo? 300 square Kilometers. Malaki. 300 square kilometers? 300? Malaki yun, bro. Ang lawak yan. Malaki yun. Wakas na ng Israel yan. Hindi tayo dun. Siyempre naman, saan ko pa rin ng Israel yun? Hindi, is square, ano eh, triangle eh. O triangle. Square. Square. Square yun, square. Ah, square, Yung square. lapad, yung haba at saka lapad doon parehas. Parehas. 146 miles. Miles triangle. Sabi niya. Square miles. O square pa kanya. Kung i-ano yan sa 8 cars, almost 37,000 na higit. Malaki. Malawak yan. Sobrang lawak. Ah, ito na yung Kidron. Kidron. Baka naman hindi tumaas doon ang dugo dahil lawak. hanggang dito sa may preno, hanggang tuhod na lang yun. Kaya pala umabot hanggang Ito yung Valley of Jehoshaphat. Bro. This is the Valley of Decision. kaya pala umabot hanggang brittle of the horse kasi maiksi. Ito ang itsura ng Kidron. Ay, tingin ko tama talaga, Brad. Sige. Dali na, sige. Yung lapad niya, kasi ang sinubat yung lapad doon, yung scope na lapad, Opo. haba. Pero yung ilog, hindi naman ganun kalaki ilog eh. Yes. Kasi ang ilog ang paglalagyan ng dugo. Doon talaga malalagay. Naaabot hanggang sa sipa Bridle. at bridle. Ilog pa lang sukatan niya, Pastor. O yung sukat niya, yung paglalagyan. Wala Yung yung ilog. wala naman sa ilog yung Yung maiipon yung dugo. Sa'yo, Hindi Spring. dugo ang maiipon. Yun yung sinasabi ang preno ng kabayo. Hindi yung dapat na ganun kalaki. Ito yung itsura ng Kidron. Hello, mga kapatid. Kidron Valley. Yan. May mga bahay dyan. Parang alamanin yung mag-gera dyan, no? Bundok. Pwede yung isa pa. Yung kanina yung valley talaga. Yung kaya, Valley of Decision yan. Diyan, dumaan si Jehoshaphat. Diyan makikipagdigmaan eh. Tatawid sila dun eh. Tatawid sila. Kay George, pakikwento sa yun. Bakit tinawag na Valley of Decision? Okay. Ano na naman? Okay. Kunti na. Tinawag na value of decision yun. Kasi dahil doon niya hahatulan ang kanyang kalaban, ang Antichrist. Hindi. What I mean before. Jehoshaphat. Bakit tinawag Valley of Jehoshaphat? Yan, sa Bible, pag sinabi mo, yung value of Jehoshaphat, yan ang panahon na nag-iira dyan dito. Dalawa silang yung northern tribe, saka southern tribe, nagsama, at dyan namatay si sabi Jezebel. Nakalimutan ko na. Si Ahab. Si Ahab. Si Ahab. Okay. Kidron Valley. Ito lang yan, mga kapatid. Hindi ko gusto ko ipakita yung Temple Mount with the Mount of Olives. Halos napakalapit po yan. Amen. Eh, sabi ko, for my, sa aking sariling, analysis, kung doon ko talaga siya ilalagay, hindi siya, pero may katuwiran yung mga binabanggit ni Tatay George kanina. Hindi ko naman dinidisregard. Yes. Mga binanggit niya kanina, Bosra, Udong. Elemented naman din talaga. Yes. Binanggit niya rin sa Joel, na parang eksakto eh. Nandun kasi, Nandun naman sa Valley of Decision, Yes. Valley of Jehoshaphat. Related naman kasi sinasabi. Yes, opo. Walang problema. Kaya lang, ang sinasabi kasi na binabanggit ng mga verses, nakatapak na siya eh. Yes. Pero yung labanan ng pinag-uusapan Yung laban ng Tay George eh. Yung binabanggit ko naman kanina, hindi si Kristo nakalubang. Parang mga super science na... Ito singit lang. Pakinggan minsan naman ang aking Yung panig. panig ni Tatay George. Si Jesus Christ sa kanyang pagbaba, sa panahon ng ang lugar ng digmaan ay marami pang patay, mabaho yan. Hindi yan bababa, Brad. Hari ng mga hari, padababain mo dun sa marumi. Siyempre, lilinisin muna yan. Ano ba? Oo naman. So nakalutang talaga si Kristo. Ano siya sa... Alam mo, Basahin mo nasa clouds. so paano siya makikipaglaban sa King of the Earth? Brad naman. Sasabihin lang niya, patay kayo lahat. Tayo, patay. So, Tay
Sa'yo kayo na. Ay, naman, cheat mo. Brother, Brother George, pakiulit for the record. Pakiulit. Sige, paano? Si Jesus Christ, sa kanyang pagbaba, sabi doon, nasa cloud siya. Oh. Ngayon, ang kalaban niya, nasa baba. Ano sasabihin niya? Ano sasabihin niya? Sabihin niya? Kayo mga, kasi symbolical rin. Oh, symbolical Panginoon. First, 2 Thessalonians, chapter 2, verse, nalimutan ko. Okay. Sabi doon, papatayin ni Kristo yung kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng kanyang hininga. Salita. Oh. Diba? Gusto mo malaman yung Sige, talata? basahin muna natin. Gusto ko yung Simon, Simon. makipuklan daw. 2 Thessalonians chapter 2. Tayo naman tayo. Gusto natin ipaano na yung kay Ate George. Okay, chapter Second Thessalonians. Buksan nyo din mga yun. Oh. Alam nyo, rare itong mga pangyayari ito. Bihira lang ito. Kaya, i-treasure nyo na. Ano? Second Bihira si Tatay George, ganyan yung mag-share. Thessalonians chapter 2. Bihira. Yung sinachallenge tayo kasi. O, sinachallenge talaga ako ng Tatay George. Pero ano ako dun, medyo nauga ako dun sa Joel eh. Pero, medyo naano ako dun, Tatay George, sa amin at inaamin ko Yung Joel, na binanggit mo kanina, oo, yung boss na kaya ko sagutin, pero yung Joel, hindi ko masagot yung value of decision eh. Yun lang naman. Kung hindi mo masagot, tanggalin mo na. Tanggalin mo muna. Kaya parang sila sabi mo sa Hindi ko sa kaya eh. Yun lang naman talata na yun, pero lahat nasagot eh. To. Marami siya hindi masagot dito sa talata. Ay, Second Thessalonians. Thessalonians chapter 2 verse 8. Second mo, no? Thessalonians, Second Thessalonians. Ay, mali yan eh. 2 verse 8. Okay. Ayan, makibasa. Kung makakinig kayo, mga yun. Ay, At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kanyang bigay. ang linaw brad. Ay, hindi pala magsasalita, hindi nga lang. Sa hindi nga lang, di pa ka nagsasalita, patay na brad. Pero iba naman yung minuistra mo kanina. Iba yung minuistra mo kanina eh. Medyo wala lang talata. Diba, hindi lang ng talata, oh. Paano mo ngayon lang, brad? Hindi pa nagsasalita, paghinga pa lang, patay na. Ayun, oh. Diba? May sagot ako niyan kay George. Kumakampi na si Brother Romy Ito sa kay akin. George. Talaga ba, hininga lang namatay na? Basahin natin. Okay, Revelation. Hindi muna basahin pa. Tapusin mo. At, hindi, dyan lang muna mo. Mon mo ba na kasi tatapusin Dyan lang muna mo. At, sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Yes. Siya na ang kanyang pagparito. So, at kung mag... 9 mo, 9. Nine mo. Yan. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa Ni ni Satanas. Satanas na may buong kapangyarihan at ang mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Okay, kay George, Oh. sabi mo hindi nga pa lang, hindi pa Hindi nagsasalita. brad ako may sabi. Yung verse. Okay, sige. Ito naman verse din yung sasagot ito. Paano mo ito babalansin nyo? Revelation 19. Okay. Balik ko ulit. Natalsikan siya ng dugo. Paano nangyari siya natalsikan ng dugo? Baka paghinga niya, sumutok. Parang ano naman. Parang exaggeration. Ibig sabihin, matindi yung bounce back. Yung bounce back, naging dugo yung damit niya eh. Sa impact. Brad, parang bumabalik ka sa literal na usapan. Revelation mo na, Revelation. 19 na na. Huwag mo niyong basahin yan ng litra por litra. Mamamatay talaga kayo. Tatay George, si San Goku ba? Ay, talo pa. Okay, doon muna sa taas mo. Taas pa. 18, mga 16. Ano ba? 15. Ayan. 15. Ayan. Ito, kay George ito. Ayan.
Mapunta muna tayo dito sa verse 14 muna. 14. Mon. 14. 14. Oy, pa-focus. 14. Ito daw tayo, George. At siya'y nararampan ng damit na winisikan ng dugo tayo, George, ha? So may dahas na nangyari dyan. Brad naman. Mayroong tumansik na dugo. Ay, Brad. Meron kasi literal na pangyayari yan, Brother George. Meron siya. At siya naramdaman damit na winisikan ng Diyos. Yan ay isang paliwanag yan na Okay, walang problema kung may metaphor. Hindi literal. Okay. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. okay, alam natin. Tingnan natin kung walang nangyari. 14. At ang mga hukbo nasa langit, mga hukbo daw. Okay. Hukbo. Hindi ba ang mga Ay, sumunod sa bride na nasa langit, Ano na mga nakasalakay. wala ba't hukbo? Yung hukbo, kasama yung bride. Ba't wag ka magdagdag? Pati George, di ba tayo ay soldier? Okay? Dito ngayon sa lupa. Ayun. Pero sa Di ba langit, sabi ng Bible, suotin ninyo ang mga baluti, yes. ang helmet. Hindi ka na. Ang gamit, ano ba? Okay, ang mga hukbo na nasa langit, kasama ang anghel, Yes. yung kanyang nobya, kasama niya. Ako, ang kasama niya, Sir Van. Okay, sige. Ay sumusunod sa kanya na may nakasakay, Brad, na mga nakasakay sa mga kabayong puti. tanong ko, Brad. Pasya- Ano kanilang kabayo doon? Pa-shout out, Sister Chona, Sister Jonah, shout out. Saldia, tapos si Brent Salima Cortis. Yan, Brent, Father Brent, shout out sa'yo. Kabayo mo ka, kabayo sa banawan ni Okay. Nakasakay sa mga kabayong puti at nararamtan ng mahalagang lino. Maputi. Yung panlinin yung damit nung hukbo. Yes. Isip yung may damit na panlinin. Okay, sagot. Tingnan nyo ha, sagot. Ang mahalagang linong puti, hindi naman damit na maputi yan para sa Brother Bini. Pero dito na po leader. Ang mahalagang linong maputi ay righteousness. Sino ba meron? Okay. Ang may puting damit doon. Honor. Pride. Pride, Sa kayo. servant, Hindi yung, ano ba yung kasama sa kasalan? Holy Spirit, Hindi. na naging wise, Yung mga kasama sa abay, Tama, Friends of the bride. bakit ganon? Sa Matthew, yung ba't hindi nakasuot ng damit pang kasal? Kami sa labas. tinapon. Ibig sabihin nun, Tatay George, ibig sabihin, yung bride, may mahalagang lino din. yes, kasama sa kasal. So, Sa kasalan, may isang uniform sila, isang damit. Okay, so itong mga mahalagang lino maputi, dalisay. Sino yung nakadamit na yan? Yes, Hindi sir, naman ba? pwede abay yan. Siya ang mga Abay ba to o... Right. Okay. Ano ba ang mas matitimbang na damit? Yung ikakasal o yung abay lang? Yung ikakasal. Yung ikakasal. Tingnan nga natin sa English kung fine linen yan. Pahindi niya sa English. Ay, di bride yan. Ay, na talaga. Bride yan, nasa 1907. Tingnan mo. 1907, tingnan mo. Okay, bride, patry mo. Hindi, punta mo na sa 1907. Right na raw, sabi ni Brother George. Okay. Ba ni George, bride? Hindi. Ano yan, white robe? Kung bride yan, magbigay ka ng type and shadow sa Old Testament na ang hari sinasama ang queen, ang reyna sa gira. Tatay George talaga. Sa chess nga, yung queen ang nakikipaglaban, di ba? Ganun ba? Ilang Isabel ka eh. Si Isabel, siya ang mas mataas ng posisyon. Kaya ganyan ang laro. Kasi tayo George, kaya kasama yung bride, gusto lang ipakita Brad, ni Kristo, ito yung autoridad na bibigay ko sa iyo. Tsaka hindi kasama sabi ni Pablo, hindi niyo ba alam na kayo'y hahatol? Hahatol daw eh. Saan tayo mahahatol kay Ano George? talaga yung paghatol? okay, di ba? Ito. Ano gagawin nila sa taas? Didiretso ko muna ito kay George. Okay, Didiretso ikaw ko. muna bago ako. At sa kanyang bibig Ay ay lumalabas ang isang taba Okay. na matalas. Literal ba na taba
lumalabas sa kanyang bibig? Siyempre hindi. Okay. Pero ano kayo nangyari? Tingnan natin. Upang Ulog sa papamagitan nito'y sugatan. sige tayo, George. Okay. Yung Sa- literal ba na tabak ang lumabas sa bibig niya para sugatan ang mga bansa? Sugatan niya ang mga bansa. Literal ba na tabak? At kanya pagharian ng tungkol Sa akin, hindi. Okay. Di, ibig sabihin niyan, Ano, hininga? well, sabi dun sa Thessalonica, hininga. May lumalabas daw, hinga. Okay. Ano sa... Ang isang tabak na matalas sa Bible, ano ba yung tabak? Word of God. Okay, Word of God ang lumalabas sa kanya. Okay. Ito pa sabi niya, at kanyang paghaharian Amen. ng tungkod Nabak. na bakal. Yes. Kailan mangyayari yan? Ito pa tayo, George. Okay. Yuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako, yan ang panahon ng kanya, sabi, ang day of vengeance. Tagalog ay, araw ng paghihiganti. Kanino? Maghihiganti ba siya? Gagawin lang niya, hihinga lang siya. Brad naman. Ikaw naman dito. Pag sinabi mo ng litra por litra, tabak na ba sa bibigin mo, sige na ba yung labas? So lahat yun ay spiritual. Symbolical, Brad, yan. O symbolical ang gusto niyo sabihin. Pero, paano nga mamamatay yung mga yan? Brad, Basta sasabihin lang niya, kayong lahat na narinito sa harapan ko, patay kayo. Brad, Pa! Lahat yun. Wipe out. Sa mata. Pag sinabi ni Kristo, sabi niya. Ang tanong, paano nagtilamsikan ng dugo? Sumabog. Yes. Okay, paano? Galuminan. Para manuwa. Di ba yung overcover sa churches? Road of iron lahat yun. Yes. Ngayon, ganito yung manuwa. Kung si Peter nagsalita, namatay siya na niya sa pera, parang ganun din ang sinasabi ni Padre Lord. Amen. Pero, Umami na si Pastor Tony. May kakampi ka na, bro. May kakampi ka na. Pero, gagawin ng Panginoon para mamatay talaga, physically yung mga Physical daw tayo, George. Ay, kumambyo. Umami. Sa langit, sa lupa. So, paano mo? So, Manny, I think, napatunayan ko dito. Yung kahit pa paano, na may point, Yes. may point ako na naipakita kay Isipin natin, si Satanas gumagamit ng talata. Kinalabanan sa insumikas ng talata. Ha? Kausapin ko si Padre. Nasusulat. O, di ba? Di ba ang gagalas? So, doon sa lahat ng mga nanonood, kayo na lang humusga. Yes. Ay, makikinig dyan, i-research ninyo. Si Satanas, nagkampi ko na ito. Ang kami, dumadami na kami. Tatlo na kami. Baka may gusto magdagdag doon sa Yung dagdag ko magsalita sa parito kasi dito sa second coming ko pinakita. second coming ko. Ang sabi ko position ko doon, yung panahon ng paglabas niya, 7:15 na mag-scroll yung ulam, yun yung pangitaw ni Kristo. So ang pagpunta ni Kristo, hindi pa siya parang sa akin, papasok siya na, di ba, ng universe, kasi universe na siya eh. Spirit, word, and universe, and then ang sunod sa atin na Mababa sa atmosphere na sa ating ilaw. So, Kita na siya doon eh. oh, Sabi po ng talata, lahat ng umuulo sa kanya, makikita siya. Yes. At sabi yung tabunan. Sabi, tabunan kami. sabi na, merong akong hinahanap ng talata na habang bumababa si Kristo, kasama ng mga nakasakay sa kabayo. Yung 10,000 Umaahit yun. Pakitype nyo nga po sa cellphone ninyo sa So, Bible. One day si Alien, the song of Moses. Nasaan na yan po yun? 14. Revelation 14. Basahin natin, basahin natin. Revelation 14 mo. Yes, Revelation 14. na 15-3. Baka 53 nga. 14 muna. 1. 14 sige. Tapos diretso natin. Baba mo pa, baba mo. Ito, so 2 at
narinig ko ang isang tinig mula sa langit. Nagaya ng lagaslas ng maraming tubig, gaya ng ugong na malakas na Ay, alog. mali. At ang tinig ng aking narinig ay gaya ng mga manunugtog ng alma na tumutugtog sa kanilang mga alma. At sila'y nangag-aawitan, nawaring bagong awit sa harapan ng luklukan. Verse 3, verse 3. Okay, ito, Brad. Revelation 15:3. May sagot na naman si Tatay. Revelation 15:3. Tuloy mo na yung basa. Para kasi hindi ko 3 muna, Mon. Yun muna. Focus ka muna dito. 3. Verse 3. At sila'y nangagawitan na waring isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda at sino man ay hindi maaring matuto ng awit kundi ang 144,000 lamang sa makatwidayang ang mga binili mula sa lupa. Yaong siyang mga binili. Okay. Sa 15.3 po. 15.3. 1.53. 15. Revelation 15 verse 3. 3. Sige. Ito. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng Kordero na nagsabi, mga dakila at kagilagilala sa iyong mga gawa. O Panginoon na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong mga lahat. Ikaw na hari ng mga bansa. Tama naman yun. Wala na akong disagree doon sa Tigers eh. O paano ba ito talaga? Papabasi na eh. Ito wala sinado sa lupa na si Kristo umawit ng awit ni Moses. Ibig sabihin, yung pinapakita na yan, yan yung pagbaba ni Kristo kasama ng mga banal. At habang si Kristo umaawit, at saka yung mga banal, yun yung sinasabing lumalabas sa bibig nila, at nagiging sanhi ng paghatol ni Kristo. Hindi siya ganito, Patay ka. Patay ka. ang pumamatay sa buong mundo at pati na yung mga Ano kaya yung isahan ba yan? Tigers o isa-isa niya pa? May puyos ano, nasa dito. Tinanong ko sa kanya, paano nangyari? Kulit to. Ang tagal na sinabi niya sa akin yun. Sabi niya, ang pagpulsa sa masasama ay sa pamamagitan ng awit. Yan nga yung talata niya. Kakantahan sila. Uwi na sa Okay. Habang bumababa si Kristo kakanta, yan ang kanta ni Kristo, bababa siya. Hindi kumakanta si Kristo sa lupa eh. Wala kang mababasa na siya ay kumanta o mayroong isang talata. Pero yung si Kristo kakanta talaga, habang bumababa, kasama ng mga laksa-laksa, yung pagkanta nila, marami yan eh. Yung pagkanta nila, yun ang pagfuksa. Doon sa mga masasamang aabutan sa lupa. Yan ang song of Moses na magaganang. Tatawa si Kenneth eh. Okay. So I think i-research niyo yun mga kapatid. So doon sa mga nanonood, shout out sa inyong lahat. At I hope na sundan niyo yung mga videos ni Kasya. Yung, pwede niyo rin ako i-follow doon sa YouTube account na pwedeng End-Time Broadcaster at Ferdinand Sustento or Ferdinand Sustento may channel. Subscribe kayo and next Sunday ulit kita tayo. God bless you po sa inyo. Tayo po ay mag-pray.